Meron pong grupo daw mga kabida, no, ng mga Pilipino sa Madrid, Spain, ang nag-organize po, no, para ho hanapin ito pong si dating Congressman Zaldico, ano po mga kabida. Napabalita kasi na si Ko ay nagpunta po ng Madrid, Madrid, Spain. At dahil ho dito, kusang loob na po ng mga Pinoy na hanapin po ito, mga kabida. Kasi po, unang-una kahit na po yung mga Pinoy po dito sa Pilipinas, yun yung kanila hong gusto kong mangyari po, mga kabida, no? Na bumalik na po sa Pilipinas, ito pong si Congressman Zaldico. At sagutin ang lahat ng mga katanungan po, laban po sa kanya. Lalong-lalo na po, ito pong aligasyon po, mga kabida, patungkol ho sa kanyang partisipasyon sa flood control projects at maging ito pong napaka-controversial na 2025 national budget po natin, mga kabida. Now, bago lang po, mga kabida, nagbitiw po, ito pong si Congressman Zaldico bilang kinatawan po ng Ako Bicol Party List, mga kabida. At yung ginawa po niyang ground po dito, gusto doon niyang spare yung kanyang pamilya, sa mga banta, mga kabida. Pero may mga insinuations po, na kaya daw nagbitiw ito pong si Zaldico para hindi ho magkaroon po ng authority over him, ito pong House of Representatives, mga kabida. Okay? Pero mas lalo hong delikado ho dito, si Zaldico, mga kabida, considering siya po ay civilian na po Okay? Pwede ho siyang sampahan po ng kaso, mga kabida, At diyan po sa pagsasampa po ng kaso, maaari pong maglabas po ng arrest warrant po, laban sa kanya, mga kabida. Okay? At ang pwedeng gumawa dyan, ito pong Department of Justice. Okay? Kaya nga, yun yung sinabi po ni House Speaker Boji D, na since wala na pong jurisdiction ang House of Representatives laban po kay Congressman Zaldico, bahala na po ito pong DOJ po, na gumawa po ng paraan na mapabalik po dito sa Pilipinas ito pong si Congressman Zaldico. At yun yung sinabi po ni DOJ Secretary Boying Rimulya, na ipoproseso po nila, mga kabida. Okay? Ito pong pagpapabalik po kay Congressman Zaldico since posible po siyang masampahan po ng mga kaso po dito, mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo, ang ICI po, nag-submit po ng initial na rekomendasyon, sa Office of the Ombudsman. Okay? Na para sampahan po ng mga kaso ito pong si Congressman Zaldico. At take note, mga kabida, yung possible cases po na isasampa po sa kanya, mga criminal cases po ito, kagaya po ng malversation of public funds, violation po, mga kabida, ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at provision po, mga kabida, ng Revised Penal Code. So puro criminal yan, mga kabida. Okay? So it will tantamount to an issuance of a warrant of arrest kung sakali hong umabot po sa korte po, mga kabida. Now, ang tanong, seryoso kaya, ito pong Office of the Ombudsman na i-prosecute po itong si Congressman Zaldico, mga kabida. Seryoso din kaya ito pong Department of Justice na habulin ito pong si Congressman Zaldico, Kasi po, meron pong indikasyon na baka hindi na po babalik po ng Pilipinas at tuluyan na pong magtatago po, ito pong si Zaldico, mga kabida. Ito lang po yung pinakamagandang paraan po, para po lumabas po ng kusa, mga kabida. Ito pong si Congressman Zaldico, kung talagang seryoso po ang gobyerno, na pananagutin po, si Zaldico po, mga kabida, ikansila po yung kanyang pasaporte. Okay? Yun yung pinakamabisang paraan para madali lang po
Okay? Unang-una, pwede hong voluntaryong sumuko po, ano? Kasi pag once makansila po yung kanyang passport, wala na pong mapupuntahan yan, ano? Si Congressman Zaldico, ano? Mga kabida, maliban lang po siguro kung meron po siyang ibang citizenship, ano po? O nag-dual citizenship po siya, ano po, mga kabida. Okay? Pero kung Philippine passport lang po yung kanyang hawak, okay? Tapos ikakansila po yon, wala talaga siyang mapupuntahan. Kundi sumuko talaga, no? Mga kabida. Yan, kung hindi babalik, ano po? Ito pong si Congressman Zaldico. Okay? Pero kung meron po siyang ibang pasaporte, mahihirapan po yung gobyerno po ng Pilipinas, ano? Kahit na po hahanapin po yan, mga kabida. Kung siya po ay citizen ng ibang bansa, maliban po sa Pilipinas, kasi pwede yan, ano, mayroon tayong dual citizenship, ano po, mga kabida. Mahihirapan talaga, kahit na po gagamit po ng Interpol. Okay? Kasi po, pag once citizen ka ng isang bansa, mga kabida, hindi mo basta-basta aristuhin yan. Ano? Doon po sa bansa kung saan po siya po ay pinagkalooban po makabida ng citizenship. Ano po? Diba? So, since magkakaroon po sila ng investigasyon, so kabilang po siguro sa kanilang investigasyon yung estado po ng citizenship po ni Congressman Zaldico. Ano po? Okay? Ang maganda lang po dito, mga kabida, no? At least man lang, ang Department of Justice, sabi po nila yan, na wala ho silang i-spare po dito. Okay? Kahit na nga itong si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano? Mga kabida, kabilang na po sa kanilang iimbestigahan daw. Tingnan lang po natin, ano po, no? Kung gaano po sila kaseryoso po dito. Kasi ang sabi po ni Secretary Rimulya po, mga kabida, walang friendship, walang school ties, walang fraternal ties. Okay? O, titingnan po natin kung seryoso po si Rimulya doon sa kanyang mga sinabi po, ano, mga kabida. Okay? Ang expectation po ng taong bayan po dito, unang-una po, dapat maimbestigahan ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi unang-una po, kung ginawa man po ito ni Zaldico, mga kabida, okay, hindi po malayo na meron pong basbas at alam po yan, ano, ni Congressman Martin Romualdez, ano? Unang-una po, hindi po sikreto po, mga kabida, ano, na bata po ni Martin Romualdez, ito pong si Zaldico. Siya ngayong naglagay dun sa Committee on Appropriations. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan po ni Congressman Martin Romualdez, ito pong si Zaldico, ano po, mga kabida. Okay? Now, kung pagbibigyan po natin yung sinabi po ni dating Congressman Jing Paras, ano po, mga kabida. Okay? Since inilagay po si Zaldico bilang appropriations sa chairperson, dyan po sa House, noong 19th Congress, at marami pong mga milagrong nangyari po, ano, lalong-lalo na doon po sa national budget po natin, maraming questionable mga items po doon, at lalong-lalo na po yung nadiscovering mga insertions po doon, mga kabida. Ano? Hindi raw ito magagawa ni Zaldico kung wala hong basbas mula sa nakakataas po sa kanya. Okay? Sabi po ni dating Congressman Jing Paras, ano po, mga kabida. So, sino man po yung nakakataas po sa kanya dito? Wala naman pong iba. Ito pong si Martin Romualdez, di ba? Siya yung House Speaker that time. Alangan naman pong si Justice Secretary Rimulya, hindi naman po. Nasa executive branch man po yun, di ba? O si Speaker Romualdez po, ano, mga kabida. Tapos, ang nangyayari po ngayon, ano, mga kabida, parang nilalaglag na po, ano. Ito pong si Congressman Zaldico. At gusto po nila, mga kabida, na akuin lahat, ano, ni Congressman Zaldico. Ito pong mga nangyayari po, ano, mga kabida. Okay?
Taliwas po ito doon ho sa naging pahayag ni dating Senate President Cheese Escudero, mga kabida, no? Sa kanyang privilege speech na ang may pakana daw dito, ang mastermind daw dito, mga kabida, no? Sa issue po ng corruption, ano? Hindi po si Zaldico, kundi si Martin Romualdez daw, ano? Mga kabida. So dapat, ito na lang po, ano, mga kabida, kasi puro po tayo accusations po dito, ano? Wala naman pong konkretong ebidensya po, mga kabida, na sila talaga yung may pakanaho dito. Kagaya na lang po, may mga paper trail, ano, documentary evidence, wala eh. Puro lang po salita. Puro lang po, sabi nila, personal knowledge, ano po. Sa bagay, mabigat po yung personal knowledge po, ano, mga kabida. Pero mas maganda po kung meron pong mga supporting documents, ano, na maglilink talaga doon ho sa inaakusahan, mga kabida, kagaya po ni Zaldico at saka ni dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida, no? Para po sigurado, okay? Hindi naman po natin ngayon pwedeng sabihin po, mga kabida, na tama si Senator Cheese. Okay? Na mali si Senator Cheese, ano? Tama si Gudesa, mga kabida. Kasi ang pinakamabisang ebidensya talaga yung physical na evidence, kagaya ho ng mga documents, paper trail, yun. Hindi na yan pwedeng itatanggi pa yun, ano, mga kabida. Kaysa dito ho, sasabihin po natin na kitang-kita ko po, nagdala po ako ng pera dito, okay? Personal ko pong inihatid doon po sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede naman sabihin yan. Walang problema po yun, di ba? Pwede ding i-invento yan, mga kabida. Opo. Now, anong unang-una interest po ni Gudesa na siya po ay mag-imbento po ng istorya dito. Ano po? Unang-una, hindi po siya kongresista. Pangalawa, wala siyang connection po, ano, patungkol ho, mga kabida, sa bribery dyan po sa flood control. Hindi po siya taga DPWH. Okay? In short, wala ho siyang kaalam-alam po, ano, pagdating ho sa issue po ng flood control. Ang kanyang tanging alam lang po dito, mga kabida, na siya po ay naghatid daw ng pera, at hindi lang po basta-bastang pera, kundi mali-maliit ang pera, ano, doon po sa bahay ni Zaldico at saka sa bahay po, ano, daw ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. So, need po yan ng documentary evidence in order to strengthen the case kung mayroon man pong kaso, ano po, no, laban sa kanila, mga kabida. Okay? So, yan po, no? Ang pinakasusi lang talaga po dito, mga kabida, ito pong si Congressman Zaldico, ano? Sa kanya po talaga magmumula kung sino-sino yung mga tao po, ano, na talagang sangkot po dito sa unang-una flood control controversy, ano, dito ho sa kickback issue, at saka dun ho sa 2025 national budget. Since parang ginipit na po dito, inilaglag na po, mga kabida, ito pong si Congressman Zaldico, it's high time po, ano, sa kanya para ho magsalita po, mga kabida. At pangalanan, ang dapat pangalanan, okay? Kung hindi man po siyang gumawa po dito, pangalanan po niya kung sino po talaga ang totoong mastermind po dito, ano po.